Tayo po ay nasa sa miracle pa din. Praise the Lord. Kumusta po dyan sa online? Praying na wag po kayong maglilipat, wag po kayong iiba dahil miracle is about to happen in your life kapag kayo nag-stay tuned lamang po. Ayan. So sa lahat po ng naririto, ang ating pong pinag-aaralan, tayo po ay nasa part 4 ng miracle is possible and available. Ang iyong milagro ay posible, ang iyong milagro ay available. Kaya lang, doon sa ating napag-aralan ng hanggang part 3, meron tayong kailangang gawin para ito ay ating matanggap, mag-materialize sa ating mga buhay. Amen po ba? Are we ready? Are we ready? Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag mo muna akong kukulbitin. At ako'y nag-iintay ng miracle, ay pag-uwi ko'y bit-bit, ayun nagsalita'y tatanggap. Amen. Ayan, naugare. Hindi pala masarap din ng kaunti. Pawis-pawisan agad, parang parehong may aircon. Amen. So magre-review muna po tayo, ano po. Atin lang pong reviewin yung, hindi pwedeng walang salmin, hindi ko masyadong. Okay po. Mag-review lang po tayo ng konteno po para po doon sa ating pinag-aralan nung pong mula day 1, doon po sa action 1, from action, ano po ba tayo, action 7, ano po. Ito po ay mahalaga, kaya ito po patuloy na inuulit-ulit sa atin ng ating Mami Rev. Amen. So ang kailangan natin, yung miracle mo at miracle ko ay available, posible yon. Ikaw at ako sadyang tatanggap ng milagro. Bakit? The Holy Spirit is in us. Ito'y ipinangako ng Lord. Kaya lang po, we need to do the possible as our part. Amen po ba? Ang sabi doon, yung action number 1, ang sabi niya doon, sige nga po, pasuyo. Action number 1, mabilis lang po ito. Sabi niya doon, God is ready to perform miracles anytime. Action number 1, refuse to doubt. Hindi na po natin ito pag-uusapan ng matagal, pero napakahalaga na hindi ka nag-aalinlangan sa Panginoon. Meron pong passage sa Bible, sinasabi nung Panginoon, kung may magagawa ka lang, ang sabi ni Jesus, ako may magagawa ko ang lahat sa may pananampalataya. Kung ikay nananampalataya, lahat ng hiningi mo sa Lord na ayon sa kanyang kalooban, it shall be yours. Bakit po? Because of the faith. Kaya, refuse to doubt. Huwag kang mag-aalinlangan. Our God is faithful. Sabi niya doon, meron sa Jeremiah 1:12, sinasabi niya doon na tama at siya ay nagbabantay na na makita niya na ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng kaganapan. Paano niya binabantayan? Binabantayan niya sa puso mo't bibig mo. Iaakto ng bibig mo, idideklara ang mga pangako niya, at mananampalataya ka ng buong puso. Kaya siya po pala ay nagbabantay. Akala natin it's enough just to declare. Pero ang sa Panginoon, ideklara mo ng may pananampalataya ang lahat ng sinasabi mo. Tingnan, pagkagalit ang isang tao, ako'y talagang nandudoon yung talagang sidhi ng emosyon when we declare the word of God as if ito'y naganap na. Bakit? Sapagkat spiritual realm, it's already in us. Amen po ba? Jesus Christ died on the cross of Calvary 2,000 years ago at ang lahat ng sumpa sa atin ay lahat ng yan ay lahat ng yan binayaran na niya. Kaya miracle is possible and available. Amen po ba? Sige po. Action number 2, sabi niya doon, ito po yung kailangan nating gawin para tayo ay, ito po'y continually, gagawin natin ito, dire-diretso, part of our Christian life. Hindi ka magdududa. Bakit? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos sa kanyang pangako is always yes and amen. 2 Corinthians 1:20, lagi siyang yes and amen sa kanyang pangako. Action number 2, don't take no for an answer. Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay mawawala, pero ang kanyang salita hindi magkakabula. Ibig sabihin, lahat ay pwedeng mawala, but not His word. Yung pangako mong matagal na, binitawan mo na ba yan? Ala, pastora, katagal na, 15 years ago na. Wag. Kasi ano pong sabi niya doon? Don't take no for an answer. Hindi pansamantala lang yung nagaganap sa buhay mo. May parating na mas maganda. Nadeklarahan ka ba ng doktor ng pangit? Huwag ka magne-negative. It's not the final.
say. Ang final authority and final say na meron tayo is no other than our Lord Jesus Christ. At ang sinabi niya, He will never leave us nor forsake us. Everything is possible. Walang mahirap sa Kanya. May magaganap sa nananampalataya. Kaya continue to believe. Huwag ka pong magne-negative. Amen? Action number 3, inunahan na ako. Sabi, magmadali ka ng pastora kasi Sige po, action number 3, always speak the language of faith. Lagi sa iyong prayer, magdeklara ka, yung pinananampalatayanan mo. Huwag mo na ikwento sa Lord, yung mga bagay na nangyayari sa iyo na ako'y garni, ako nagpunta sa palengke, ganto. Huwag na. Sabihin mo sa sitwasyon mo kung sino ang Panginoon. By the way, nakalimutan ko yung ating yung ating JA1 culture. Amen. So anyways, diretso na lang tayo. So sabihin mo sa Panginoon kung sino siya sa problema mo. Huwag mong sabihin sa Diyos ang problema mo, sabihin mo sa problema mo kung gaano kalaki ang Diyos mo. Amen? Sabi niya doon, speak the language of faith. May pananampalataya. Lapit ka na nananampalataya na magaganap sa buhay mo ang mga ipinangako niya at ito'y magkakaroon ng kaganapan. Bakit po hanggang ngayon hindi pa nagaganap? May timing si Lord. Amen po. May timing po palagi ang ating Panginoon. Amen. Sige po, action number 4. Nasa review na tayo. Nalimutan ko na din yung Luke 4:18-19. Plant the word of God. Kanino? Sa sarili mo. Sa ibang tao. Sa sitwasyon mo. Plant the word of God. Plant the seed. The seed is the word of God. Lahat ng ating ginagawa at sinasalita, yan ay seed. Magsalita ka ng negative, buto yan, natutubo kapag yun ang laging laman ng bibig mo. Magsalita ka ng positibo sa Panginoon, yan ay magaganap sa buhay mo. Ano man ang gawin mo, yan ay seed. Ano man ang sabihin mo, yan ay seed. Kaya, better yet, mas magandang itanim mo ay ang salita ng Diyos sapagkat ito'y puro pangako ng Panginoon na kung saan ang layunin nito'y para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Sa araw-araw ng buhay mo, isama mo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Isama mo ang pagme-memorize. Isama mo ang pagdideklara. Isama mo din ang pagsasabi sa iyong kapwa, sa iyong sitwasyon ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Hebrew 12, ganun pala dito, Pastora, dahan-dahan. Sabi ng Hebrew 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay at mabisa, ibig sabihin, the moment na ito'y pinakawalan mo, it is alive and powerful, nakikilo sa sitwasyon mo. If you believe, you will receive. Amen po ba? Yung salita ng Diyos, sabi nung sa John 1, ang salita ng Diyos, ang salita ay Diyos. So yung iyong sinasambit, siya ay Diyos. At yung pinakakawalan mo ay Diyos na makapangyarihan na kumikilos in our situation. The same thing kung ikay nagsasalita ng pangit. It is also a seed. Nakikilusan naman ang kaaway at palalalain ang sitwasyon ng taong doon na lamang nakatingin sa puro negatibo. Huwag mong tatanggapin ang sinabi ng doktor dahil hindi ang doktor ang final authority. Sorry po. It is the Lord. Manggagamot si Lord. Manggagamot ang ating doktor, pero ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. Amen po ba? Sa Diyos lang natin makakamtan ang tunay nating kaligayahan. Amen po. Sunod, worship the Lord with all your heart, morning and evening. Dito papasok yung ating devotion. Dito papasok na kahit nagluluto ka, you worship the Lord. Yung heart mo nagwo-worship, yung bibig mo nagwo-worship. Sabi niya doon, kailangan you will worship. Wag kang tumingin sa sitwasyon, sa iyong gawin na ikaw ay manalangin, ng may pasasalamat, you worship the Lord in every situation kasi kayang mabago ng iyong pag-worship ang atmosphere na meron kang pangit. Amen? Alam niyo po, konti lang testimony nung ako po ay nasa sa ICU ang aking asawa, normal na sitwasyon, normal na senaryo sa ICU. Ay kapag yung asawa ay nakahilata at hindi naibo at comatose, ang normal na pagpasok ng mga asawa ay iiyak at ikay magpakatatag, ikay magpakagarni, ikay magpakatibay, ako'y nadidini. Hindi naman naririnig iyong.
Hindi nga kaya sa sarili. Bakit po? Kasi may mga kung ano-anong mga nakalagay, ano po, may butas dito, may mga dito, may NGT, may kung ano-ano. And hindi naman magre-respondi yung mga pasyente, lalo't comatose. Hindi na nila ikaw maririnig. Pero alam po ninyo, tinuruan ako ng Panginoon na pagpasok ko lagi, every time na ako papasok sa ICU. Mabibisto niyo ako, po. Pagkalinis ko dun sa aking asawang 2 months na nasa bed ng ICU, comatose, pagpasok ko doon, pagkalinis ko sa kanya, ako'y nag-anoint ng oil at pagkatapos aawitan ko na si Lord. Alam niyo ang awit ko? Sabi ko doon may gagawin si Lord. Sasarahan ko muna yung cubicle ng asawa ko. Bakit po? Gusto ko mag-worship doon sa loob May gagawin si Lord. May gagawin si Lord sa buhay ng asawa ko. Nasa tono naman. Bakit? Pinagaling ni Lord. Amen! Bakit nagustuhan ni Lord? Amen po. It is the heart that worship the Lord. Hindi lang yung tono mo. Kahit wala ka sa tono, pero yung heart mo nakatune in sa Panginoon. Yun po yung importante sa atin. Mahalagang maganda ang boses mo to lead the worship. Pero mas mahalaga na tama at naka-align sa kalooban ng Lord yung puso mo. Amen? Para ang iyong miracle ay maganap. Yun lang po ang ginagawa ko. May gagawin. Yun lang po araw-araw ang kanta ko 2 times a day. May gagawin si Lord. May gagawin si Lord. Ay may ginawa nga. Amen. Kita po ninyo, kaya po papurihan natin palakpakan ng Panginoon. Action number 6, make a forgiveness list. Ayan na naman. Bakit gatuwi ng preaching yung forgiveness na hindi kasali? Kasi ito po yung pinakamatinding ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, na ikaw at ako, in spite of our sins, nagawa niyang ibigay. Romans 5:8, while we are sinners, siya'y namatay para sa atin. He died for us. Tayo'y pinatawad sa kabila ng kalikuan. Tayo ay kanyang binahaginan ng ng mga pagpapala. Kaya po napakahalaga sa Panginoon kung siya'y nagpatawad. Sino tayo para hindi magpatawad? Sabi niya doon, make a forgiveness list. Sino pong gumagawa nito? Sabi ni Pastor Alvin, sinong may list ng ganito? Sabi ko'y wala, dahil kailangan laging pagkakatapos ay magpatawad agad para hindi na mamuo. Kapag ikaw ay iyong binebe, ang sama ng loob, kinakaon yan ang pinsan na hinanakit. Ang kamag-anak sa abroad na galit, maya-maya nasa sumpa na. Amen? So maraming mga pinsan yan magkakasama, wag mo nang patuluyin. Pumapasok pa lang sa puso mo ang galit at ang inis, ang iyamot. You already mag-forgive ka na agad. Amen po. Napakahalaga nito sa harap ng ating Panginoon. Sige po, taas natin. And then action 7, ito po yung last na pinag-aralan natin, expect the impossible. Ikaw ba'y nag-expect sa Lord kapag ikaw may pinapanalangin o pagkatapos mo pananalangin wala na, okay na, yung buong maghapon. Basta ako'y nakapag-pray, parang nakagawa lang ng duty, Pero when we pray, at pagkalabas mo, ang Diyos nakatingin din sa atin. Tinitingnan niya kung expectant ka for the result ng iyong pananampalataya. Nagbabantay ang Panginoon, Jeremiah 1:12, at tinitingnan niya na ang kanyang mga pangako ay magkaroon ng kaganapan. Be expectant sa Panginoon. Bakit? Siya'y nangako sa atin. In His promises, 2 Corinthians 1:20, they are always yes and amen. Lahat ng sitwasyon nating mga tao, nating mga anak, nating nananampalataya sa Lord, may katapat na salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin is to always declare, do not doubt. Sabi niya doon, maging expectant ka sa katugunan ng Panginoon. Gusto ng Lord yun na ikaw expect. Bakit excited ka? Bakit? Yun ang kanyang tinitingnan sa kanyang mga nananampalataya. Napakahalaga ng 7 yan at nang idaragdag pa nating 3, ito pong teaching na ito ay ang Rev Alice ang gumagawa. Ayan. So we are super blessed kasi meron na pong panturo. Kaya po, ito po ay siya pa rin ang gumawa, kahit wala po siya dito. So may 3 pa po tayo, bali ay 10 po yan.
Alin dyan ang hindi mo pa nagagawa? Mamaya gawin natin. Dadagdag pa natin yung 3, mamaya gawin din natin. Amen? So, puntahan na po natin yung kailangan nating magawa, action we need to take para sa ating himala. Sabi niya doon, action number 8, sharpen your listening skills. Sabi ng Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Imposibleng anak ka ng Diyos at hindi mo recognize the voice of God. Yung tatay at yung anak, pagpasok ng tatay, alam ang hakbang kung tiyo o tatay. Tama ba? Yung ama, alam ang pasok ng asawa. Laging padabog. Ay, joke, hindi pala. Ikaw at ako na anak ng Diyos, dapat recognize natin ang alin, ang tinig ng ating Panginoon, ang tinig ng banal na spirito na nangungusap sa atin. Amen. Yun ang sinasabi dito, para tanggapin mo ang alin, ang patuloy na divine miracle, kailangan mong maging listo, kailangan mong maging matalas ang iyong pandinig sapagkat napakadami ng boses. Kung ikaw ay may sitwasyon, ang daming boses na naririnig mo. Boses ng iyong nararamdaman, galit ka. Yun ang pwedeng mangibabaw yun sa buhay mo. O boses ng kaaway, wala ng pag-asa, pwedeng yun ang iyong puntahan. O boses ng sitwasyon na nakikita mo, paano ba ito? Ganito na lang, parang hindi na, wala na yatang pamamaraan. O dahil ikaw at ako'y anak ng Diyos, it's the voice of God na mas nais nating pakinggan at mas sanay tayong makinig. Kailangan ay alam mo, paano na siya sharpen? Lagi tayong makipag-usap sa Holy Spirit. Lagi tayong magbabad sa Kanyang presensya. Lagi tayong magbasa ng Kanyang mga salita. Kasi kahit siya na small, still voice, alam mo, it is from the Lord. Kahit nagdudumilat yung katotohanan na meron kang nararamdamang pangit, pero kapag kinwikan ka ng Holy Spirit, alam mo kung kaninong boses yon. Forgive. Forgive na naman Let go. Wait. Be patient. Kumusta ka? Naririnig mo pa ba ang tinig ng Diyos? Next slide. God wants you to receive your miracle and He has some special instructions for you. May mga instructions na binibigay sa atin ang Panginoon. Sabi niya dito, God wants you to receive your miracle and He has some special instructions for you. Meron ditong mga ilang passage o mga Bible story na kung saan may instruction at ito'y pinakinggan nila at ito'y sinunod nila. Pwede ba nating umpisahan? Sabi niya doon, sige po. If you want to see a miracle, you must first hear from Him. Imposibleng ikay magkamilagro na hindi ka nakikinig. Naalala ko lang, ako lang po yung magte-testimony po. Naalala ko lang po, noong panahon po na yung pong aking anak ay nagtuturo doon sa malayong lugar, talaga pong every Sunday nasimba siya palagi. Pero nung siya po'y lumayo na, ang hirap ng umuwi. So minsan po 3 weeks, 2 weeks na uwi. And walang boses, pero ramdam kong kakaiba yung pakiramdam ko na parang ayaw ko nung ganung sitwasyon. Kaso po, yung first teaching niya o yung second teaching niya, doon siya napadestino. At kung ikaw ay nasa government, hindi ka pwedeng magreklamo kung saan kay destino. So siya pinapasa malayo. At nalakad ang buwan at ang araw at ang panahon, hindi ako masaya doon sa nagiging tayo na siya laging malayo, hindi nakakasamba, walang naririnig na word of God, hindi pa naman po masyadong uso ang mga online na ganito. At ako po nagdesisyon na siya i-pull out doon sa school na kanyang pinagtuturuan. Nung i-pull out ko po, inalis ko yung kanyang apartment na tinutuluyan. Inalis ko, inuuwi ko lahat.
yung mga gamit niya. So, anong nangyari po, ayaw pa rin niyang tumigil. Sabi niya, "Ma, nakakahiya naman." Sa tunay, nakakahiya naman nga. Kung ikaw ay teacher at basta ka lang magpo-pull out December, aba naman, December, ay yun ay nandudumpa sa peak na malapit na magbakasyon. Sabi, bakit hindi pa sa bakasyon? Alam niyo, kaaway kong lahat ng teacher. Doon sa malayo, hindi kami magkakakilala. Pero pangit ang sinasabi nila. Pero ako, in my heart, ay gusto ko siyang i-pull out. So, ang sunod kong ginawa, ay sige, ayusin mo ang sabi ng isang teacher na mataas, sabi niya, kapag yan ay awul yan. Yan ay walang matatanggap na sweldo, yan ay walang matatanggap na bonus, yan ay hindi na matatanggap at hindi na makapagtuturo uli. Which is in the secular ay tunay. Kaganyang katami ang mga nag-a-apply na teacher sa mga government school. And you are super blessed kapag ikay natanggap. Tapos aring anak ko, bigla akong ipupull out. Ay yung iba'y kung ano-ano ng panunuhol lang ginagawa, matanggap lamang. Pero yung anak ko nandoon na, in my heart, gusto ko siyang i-pull out. Ako'y nanatili, sabi ko, Lord, parang ang heart kong siya. So nagkakagalit na kami. So wala nang apartment, inihahatid siya ng aking anak. Ni isa kong pang anak na lalaki, every morning, 5:00 ng madaling araw, doon sa malayo, sa Talisay po yun. So yung tuwing umaga, pagkakaalis nila, ako'y nakaluhod na. Ako'y marami namang mga NPA hindi po madali. Kapag ikaw ay may ginagawa na sa palagay mo, ay yun ang kalooban ng Panginoon. So ako'y nagpe-pray sa gabi, pag uuwi, pag wala pa, text ako ng text, Tapos po, sabi nung isa kong tiya na dumating, sabi niya sa akin, ako pa lang yun, kalaban ko lahat. Sabi nung tiya ko, nakaganga naman. Sabi mo ka naman ipupulot. Hindi naman niya maintindihan ang rason ko. Something in me ay gusto siyang alsin doon. Alam niyo ang ginawa ko nung lahat halos ay kalabang ko, Lord. Bigyan mo ako ng word. Parang pati sarili ko'y kalabang ko na din. Parang sarili ko'y ako nga ay mali. Bigyan mo ako ng word. Sabi kong ganun. At ako po'y binigyan ng Lord ng word sa First King. Sabi niya doon, and God said to the man of God, go home. Malinaw ba ang instruction? Lalo po akong nagtumibay doon sa aking pananampalataya na iuwi. Kaya lang nagdudumilit ang katotohanan talagang yan ay mag-aawol, walang sweldo, walang bonus, hindi na matatanggap. Kasi gano'n naman talaga nga ang kalakaran. Pero ako po ay nagpatuloy, yun po ay biyaya ng Lord na nagagawa ng bawat isa. Because we have the Holy Spirit inside of us na nagpupush to do the right thing. Amen po ba? Hindi po yan sarili nating lakas. It is Him who give us the desire and ableness na magawa ang kalooban niya, Philippians 2:13. Kaya po ako'y nagpatuloy, lagi ko sinasabi, Lord, ako'y sa iyo nakatingin. Ari sinabi mo, pauwiin ko kasi nga, Panginoon, hindi naman ko nakakasama, hindi ko rin nakikita. Kabata-bata pa, unang sabak paglabas, pag-alis sa aming piling. So ako po'y talagang halos kalaban ko ng lahat hanggang sa sinabi po nung kanilang pinakamataas na teacher, napakagaling na ng Diyos mo pag ya'y nagkatrabaho pa. Aba, hindi na ako ang hinamon. Ang Diyos na ng mga Diyos. Amen po. So ano pong nangyari? Alam niyo po, to cut the story short, natanggap niya ang kanyang sweldo. Natanggap niya ang kanyang bonus. At first day ng next year, siya'y teacher. Dito sa malapit. Amen po. Sabi niya doon, if you want to see a miracle, you must first hear from Him. At pagka narinig mo yung tinig niya, obey. Pwede bang yung sunod na slide? We have some Bible character na nandirito na talagang may ginawa ang Panginoon at sila ay sumunod. Sige po, pakibaba mo ng lahat. Sabi niya dito, when Jesus healed the man with leprosy, He said, stretch out your hand. Matthew 12:13. Sabi nung iunat mo ang iyong kamay doon sa lalaking may leprosy. At alam nyo, ang nangyari, kailan nangyari yung miracle sa kanyang buhay? Nung siya ay sumunod. Siya ay pinagaling ng Panginoon. Next, yung matatagpuan natin sa Matthew 12:13. Ano pong sunod pa? Go wash in the pool. Sabi niya dito, ito po ay, tingnan ko dito ha. Go wash in the pool. Ito po yung blind beggar, na ipinanganak na bulag.
na pinag-uusapan pa nga ng mga disipulo. Ang sabi ng Panginoon, dumura siya sa gabok, kumuha siya ng putik, at inilagay dito sa kanya. At ang sabi, sulong, ikaw ay maghugas dun sa pool. May instruction na ibinibigay ang Panginoon sa mga tao bago niya gawan ng himala. Ay pwede namang sabihin ng taong yun hindi ko pwedeng sabihin nila, ako'y magaling kayo na may Diyos. Hindi po pagiging magtatanong, ba't nga po ganon? Kasi meron something in us na dinidevelop ng Panginoon. Kung bakit may mga imposible. If it seems impossible na gawin mo pa rin kapag ito'y tinig ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang milagro ay kasunod kapag ikaw at ako'y sumunod. Amen po ba? Sabi niya doon, go wash in the pool, at nangyari, ano pong nangyari? Siya po ay pinagaling ng Panginoon. Amen? Sabi na doon, next verse, sabi niya doon, fill jars with water. Ito naman po doon sa Kanaan na kung saan, na kung saan po ito ay water turned into white, ng milagro po ang Panginoon, tubig, ginawa niyang alak. Sabi po niya ay, lagyan ng tubig ang tapayan o punuin ang tapayan ng tubig. Yung tapayan na yun mayroon, pinaglalagyan ng alak, yung pinakamainam na alak ay halos ubos na. Pinalagyan ni Lord ng tubig. Kung ikaw at ako'y nandoon, bebe, kung ka naman lalagyan ng tubig, alak nga, yan. Di po ba? Napaka-imposible. Sa Panginoon, malimit ay yung hindi sa secular galing, hindi galing sa mundo. Bakit po? Kasi para ma-develop yung ating pong pananampalataya sa Kanya. At ano po ang nangyari? Sumunod po yung mga tao, nilagyan ng tubig, yung pong tapayan, at ito'y naging pinakamasarap na alak. Nagmilagro ang Panginoon sa buhay mo ba? Ano ba yung pinapagawa sa'yo ng Lord na hanggang ngayon bantulot ka pa? Baka hindi si Lord yun. Sa online, baka hindi si Lord yun. Baka yun kung sino laang. Parang imposible naman Kung ikaw ay sure, kung alam mo na galing sa Panginoon, kaya mo hindi mo gusto at parang kala mo hindi si Lord ay dahil ayaw mong gawin. Gawin mo dahil sa Panginoon, ipinagagawa niya yung mga bagay nun para pag tayo ay sumunod, ang kanyang himala ay kasunod rin. Sabi niya doon, pick up your mat and walk. Ito naman po yung lalaking nandoon sa pool na I think 38 years nang crippled. Hindi siya makababa, hindi siya kasi po para gumaling kailangan pag kinalaw ka ng anghel, unahan yung lahat ng may sakit. Yung bulag, mas malamang gagaling, dahil nakapaligid, dahil ang bulag pag nadapa, doon ang shoot. Tama ka po. Ito may problema sa paglakad talagang parang halos bedridden. So lagi siyang nahuhuli. Amen? At ang ginawa, pinasabi ng Panginoon, pick up your mat and walk. Pick up your mat and walk, Panginoon. Ako nga po hindi makatayo, hindi makalakad. Pero hindi po nag-alinlangan. Yung lalaki, sinunod niya. Siya'y tumayo at kanyang kinuha ang kanyang banig at siya'y lumakad at tumanggap siya ng himala. What is impossible to man is possible to God. Kung ang iyong naririnig sa Panginoon ay imposible, kasi tayo'y nasanay sa to see is to believe. Sa Panginoon po, because faith ang ating pinalalakad, to believe is to see the glory of the Lord. Makikita mo at mararanasan mo, maniwala ka muna. Umalis na po tayo doon sa makikita ko at maniniwala ako. To see is to believe. Alis tayo dyan. Bakit? We have the Holy Spirit in us, working through us, in us. Amen. Maniwala ka at masasaksihan mo. Sumunod ka at mangyayari sa'yo. Alis na po tayo dun sa pagiging sigurista. Mas maging sigurista tayo dahil si Lord ang kasama natin. Amen po ba? Maniwala ka lang. Whoever believe, receive what he asked for in prayer. Amen. Kung nananalig ka doon sa panalangin mo, ito'y mangyayari. Ito'y tatanggapin mo. Marami pong ibinigay ang Lord na passage na kung saan siya pa nga yung Diyos ng mga mula sa wala ay nagkakaroon. Huwag kang mag-alala kung wala kang pagpapasimulan. Dahil ang Diyos ay bumubuo sa wala,
nagkakaroon. He is our great connection. Amen po ba? Kung kayo naghahanap ng trabaho, huwag kang maghanap na lamang, humanap ka na ng humanap ng iyong alyado. Sa Lord ka pumunta, sa Lord ka magdasal, sa Lord ka manalangin at umasa. He is our great connection. Ipuposisyon ka niyan sa mas maganda at mas mainam na trabaho. If you believe in your heart, He will do it for you. Amen po ba? Tayo po ba'y naniniwala na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay? Amen po. Sabi niya dito, next, sabi niya doon, balik po. Instruction always preceded a miracle. Bago maghimala, may ipapagawa sa iyo. He works in wonders, sabi niya doon sa Job 5:9. He works in wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Kaya kung may instruction sa iyo ang Panginoon, magpatawad, maglingkod, magbabad sa presensya, magfasting sa FB. Parang si Lord ba yun? Mag-fasting sa social media. Hindi naman siguro ipapagawa ni Lord dyan, po. Dahil malimit, kalaban natin yung ayaw, po. Pero malimit yun ang gusto ng Panginoon. Bakit? He wants us to focus sa Kanya at sa Kanya lang. Kaya po kung may mga instruction sa atin, kahit hindi related sa sitwasyon mo, may sakit ka, magpatawad. Anong relasyon noon? Di ba pag may sakit, magpa-doktor? Lord, di ba ganon? Bakit magpatawad? Konektado yun. At para pagalingin ka, kailangan walang barrier sa puso mo. Kasi hindi makakakilos ang Holy Spirit kung may lamang basura ang puso. At ang galit at unforgiveness ay basura ng puso na nakakakontaminate sa pagkatao ng isang tao at pinagmumulan ng maraming sakit. Kaya kung ako at ikaw ay may sakit, baka may hindi pa tayo napapatawad. Maglista ka na ng mga nakagalit, pinatawad na, check. Ari, bukas na ari. Amen? Napakahalaga ng na kailangan sa ating buhay yun, yung point number, kung ano man, number 6, kanina. So yung instruction ng Panginoon, kailangan nating sundin. Yung mga nakita nating pinaghimalaan ng Panginoon, may mga ibinigay na instruction. And Jesus is today, yesterday, and forever. Siya pa rin yung ngayong nag-i-instruct sa atin. Amen? Ay, gusto mo ng posisyon, do not fear. Gusto mo ng garne, rejoice. Anong rejoice? Rejoice kapag ang kapitbahay may nananagana. Bakit? Kasunod ka na. May instruction. Huwag kang maiinggit. Ang tamang perfect ng time ng Panginoon sa iyo ay parating. Pero may pinapagawa pa sa iyo. Ayusin ang laman ng puso. Minsan yun ang malimit na instruction sa atin, yung puso. A heart that is undivided. Sa Panginoon lang. Amen. Madali ba yun? Di kailangan nating sumunod sa instruction. Ang social media, orasan. Kaunti lang, 20 minutes lang, tama na. Amen. Dig sa word of the Lord para mas lalo tayong manalig. Kasi as we know our Creator, lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Habang tayo'y nagkakaroon ng intimate relationship sa ating Diyos, sa banal na Espiritu, miracle ay possible sa buhay ng bawat isa. Habang nakikilala mo at naririnig mo ang tinig ng Panginoon, mas lalong malapit sa iyo ang miracle ng Panginoon. So if you want to experience miracle, obey the instruction of the Lord. Hindi ko alam yung instruction sa iyo. Hindi mag-i-instruction sa iyo si Lord na kapag naulan, huwag kang sisimba. Baka ikay magkasakit. Ang kanyang instruction is always in line with the word of the Lord. Lagi yung nakasusog sa salita ng Diyos. At ang kanyang instruction ay malinaw ang kanyang pinagagawa. Lumalabo lang sa atin minsan kasi ayaw nating gawin. Pero kagaya nila, maraming himala naganap. Sa ating pong buhay, marami ding himala ang naganap. Noon naalala ko, sabi ng Mami Rev, sige, pagpasok niya sa operating room, nung asawa ko daw, ay ikaw ay mag-anoint ng oil. Ako po ay habang inilalakad yung kanyang stretcher, ako po ay sabi ko, Lord, ako patatagin mo. Inalakad yung stretcher papunta ng operating room Ako po ay nag-aano ng oil at inire-review ko yung mga transference ng spirit. Ano po? Dahil nasa ospital. Meron po kasi doon na hospital paglabas ay kargado. Bakit? Nasa linan, nasa online. Ayan, so,
Talaga pong sinusunod ko yung bawat sabihin ng ating pong ina dito sa Bawan. Bakit? Siya po yung nagbibigay galing sa salita ng Diyos. Amen? At sabi ay, magpakatatag tayo. Ako po ay nagpakatatag doon. At una sa pagiging, kapag ikaw ay matatag, yung utak mo'y ayos, nagagawa mong makapanalangin, nagagawa mong makapagdeklara. Kaya naman po, nung dumating yung doktor na dumating na sa hantungan ng kaalaman ng mga doktor, wala ng pag-asa, hindi nagising. Mauubusan na, ay ubus na nga ang pira. Sabi ngayon, inakbayan ako, Ineng, kami nag-uusap, 10 doktor, ilabas mo na, sino? Yung asawa mo. Ipatawag ang lahat ng iyong kamag-anak para makita sa huling pagkakataon. Hindi papatay, pinapatay na. Amen. Sapagkat hindi ko sila masisisi. Yun ang kanilang pinag-aralan. At ang ganitong case, wala nang pag-asa. That is the natural thing na nangyayari sa mundo. But we have the supernatural God inside of us na kayang i-override ang lahat ng natural. Amen? Kayang i-override ang lahat ng natural sa mundong ito because of the Holy Spirit. Sabi ko, hindi ko po gagawin yon. Ay, hindi kayo magkakasakit diyan. Napasok ka doon. Ayoko yung magmamas. Ay, alam mo ka kung kailan magigising. Hindi po. Eh, kung kayo may milyon, wala po. O, ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na. Hindi po. Bahala ka, iniwanan ako. Sunod, siguro tinawagan yung biyanan ko, ipinaliwanag. Siyempre, hindi ko sila masisisi. Kasi nag-ooperate sila dito sa mundo. Tama po ba? Eh tayo din. But we have the supernatural. Tayo hindi lang natural. We have the supernatural living in a natural world. Amen. So, tumawag ang aking biyanan. Sabi niya, Ining, kung atin ay atin ho, pag ibinigay ng Lord. Kung yun kukunin ng Lord doon sa loob ng ICU. Pero kung hindi ho, basta ho diyan, hindi ho lalabas dahil ayaw kong ilagay sa kamay ko ang buhay ng asawa ko. Pagkasabi ko noon, ako po ay nagpray, Lord, kung kukunin mo ang asawa ko, ako ihanda mo. Pero kung yan ay bubuhayin mo, ayaw ko ng duling at alagaan. Duling na po halos siguro pagka nakaganon po, kita mo yung duling ano po. Tapos po after 2 days, ako po ay tumawag sa Mami Rev, sinabi ko po yon ang mga Mami Rev po, talaga pong walang hanggang pasasalamat din po sa Lord at sa biyaya na ang ating ina ay sobrang suporta. Siya po ay nagkandak agad uli ng deliverance. And the following umaga, the same doctor na nagsabi sa akin siyang nakakita, ang asawa ko yung nagmulat. Pwede bang palakpakan mo? The supernatural override the natural thing in this world. Huwag kang mananangan sa kung ano lang ang alam mo. Sinabi ng doktor, nararanasan mo. We have the Holy Spirit. Oo, hindi ganun kadali. Oo, mahirap. Oo, minsan kailangan natin pagdaanan ay pangit. Oo, minsan kinakapos ka. Minsan kulang ka. Minsan nalulungkot ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo, the best is yet to come. Sapagkat namatay na ang Panginoong Yesus para sa lahat ng sumpa at siya'y muling nabuhay. At hawak niya ang alin? Hawak niya ang tagumpay, hawak natin ang tagumpay, at in the spiritual realm, we are already seated. Katabi niya, next to the Father. Amen po ba? Yun po yung tunay nating kalalagayan. Kaya nga po, ang gusto ng Lord, obey natin ang instruction kasi alam niya yung bukas. Kita niya yung buong perspektibo ng ating buhay. Tayo, kita lang natin yung hinaharap. Hindi natin alam yung likod. Maraming salamat sa banal na spirito na nakakakita ng lahat ng bagay. Nagagawa niya tayong mainstrahan. Sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all our hearts and lean not into our own understanding. In all our ways, acknowledge Him. Lagi natin siyang i-acknowledge every decision. Alam naman, Pastore, kaliit na bagay lang. Ayaw nga. Pero hindi pare-pareho ang pangyayari sa buhay. Kaya always lean unto the Lord. Amen po ba? Yun po yung kahalagahan ng sinasabi dito, ng pinag-aaralan po natin, to sharpen our listening skills sa Panginoon. At para mas maging malinaw ang tinig ng Panginoon kaysa sa tinig ng kaaway at tinig ng sarili mo. Always study the Word of God. Always dwell in the presence of the Lord. Amen po ba? Walang ibang way, walang shortcut. Yun po yun. Hindi pwedeng magpakadalubhasa ka, paano maging anointed, paano maging garni. Sasabihin pa rin po sa atin ay sa Word of God and sa prayer and worship. Amen po ba? Next.
Ito po yung sinasabi ko sa inyong crippled man na nandoon sa pinagagaling. Sabi niya, sinasabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mong iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kung mapapansin ninyo, may sinabi si Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling, the following verse 9, noon di gumaling. Bakit? Agarang sumunod. Amen? Ang pagsunod sa kanyang boses. Next verse, please. Expect to hear from God. Then do whatever He tells you to do and you will receive your miracle. Pag tayo may mga sitwasyon, yun po na may naulit ko na kanina, pag tayo may mga sitwasyon, agad mong i-expect na ang sarili mo, agad ikaw ay pasok sa room, o kaya tawag agad sa Lord. Hingi muna ng instruction, guide me Lord, paano po ba ito? May pinapagawa po. Lord, ako may medical. Lord, ako po'y lumalapit sa iyo. Ikaw ang dakilang manggagamot, sang ilan lang magkamali ang tao sa nagpapamedical. Tama po ba? Pero with the guidance of the Lord, iaayos niya. Sabi niya doon, Psalm 8:32, He will guide us and lead us on the ways we should go. He will counsel us and watch over us. Babantayan niya tayo, ikakounsel niya tayo. Kaya dito, kailangan tayo'y palaging, meron tayong, yung ating pandinig ay laging malinaw na malinaw sa Panginoon. Dapat kilala natin ang boses ni Lord para masunod natin ang kanyang kalooban. At kung minsan na may wala kang naririnig, it is always in the Bible, the will of the Lord. Not every time may maririnig ka, ang unang tinig ng Panginoon galing sa Biblia. Minsan yung iba parang biglang naisip, parang biglang ganun ang sinasabi, papaalala yung word of the Lord. Naalala ko nung ako'y mag-apply ng US, ng pag-visit, US visa. Ako po agang-agay gumising, pupunta kami, ga-apply. Dahil po nagpapasama yung tiya ko, magpapa-opera sa knee replacement na operasyon. Ay pagising ko po, ako po nanghihingi ng word of God. Ako hindi pala, tapos na ako mag-pray. Ako po may iniintindi. Biglang gumanon yung word of God na, when the time is right, the Lord will make it happen. Ako, excited ako. Sabi ko, ito na, makakakuha na ako ng US visa. Naku, pinangunahan lang pala ako ni Lord. Amen. Tawag pa si Pastora, bigo na. Pagharap ko doon, wala pa akong maraming salita. Sorry. And next time, sabi ganyan po. Ako medyo ganun. Tapos sabi ko, di ba Lord, when the time? Okay. Sinasabi ng Lord, makakarating ka when the time is right. I, the Lord, will make it happen. Amen po ba? Kaya kung may nabasa ka, expect ka lang ng expect, maging excited ka. At kung hindi pa nangyayari, wala pa, bukas uli, Lord, bukas uli, at bukas uli, Lord, bukas uli. Kailangan we have that heart of expectancy. Amen po ba? Kasi excited kang bantayan yung ginagawa ng Diyos. Amen? So, yun po yun. So, expect to hear from God and do whatever He tells you to do and you will receive miracle. Ang miracle mo yung nandyan na as we obey the Lord. Amen? Amen. Next po, number 9. Sabi niya doon, actions you need to do continuously to receive divine miracle. Action number 9, do something. O nga po, nagso-social media. No, do something. Faith without work is dead. Ito po'y kasusog noong may sinabi ang Panginoon, babakapan mo ng kilos na may pananampalataya. Kailangan ikaw ay may gagawin. Sige po, next slide. Kailangan ikaw ay may gagawin. Sabi ni Maria, ito po yung example sa Biblia, Mary then said to the servants, do whatever Jesus tells you to do. Ubus na yung alak doon sa kasalan. At wala nang alak. Ngayon po, ang sabi ni Mary doon sa kay Jesus Christ, wala nang alak. Sabi pa nga ni Jesus, wag mo akong pangunahan. Maya-maya iniutos ng Panginoon na punaan yung tapayan ng tubig. Sabi ni Mary then said to the servants, do whatever Jesus tells you to do. Gawin mo kung ano yung kanyang sasabihin. Gawin ninyo kung ano man yung kanyang sasabihin. Bakit po? Kasi alam niya na ang Panginoong Jesus ay may kakayahan, may kapangyarihang gumawa ng mga imposible.
Kilala niya ang ating Diyos. Ikaw at ako sinasabihan din, do whatever Jesus tells you to do. Anong pinapagawa sa atin? Narito sa kanyang mga salita, may nabasa ka. Fasting. Naku, hindi para sa akin yan. Time muna, parang alam ko namang hindi ako papapagainin ng Lord. Ano po, pinabasa sa iyo, si Jesus ay nag-fasting ng 40 days. Hindi naman 40 days, pero 1 day lang. Hindi ako yan. Nangungusap ang Panginoon sa atin. Sapagkat kaakibat nitong ipinagagawa sa atin, kinabukasan, sabi niya kay Joshua, consecrate yourself for tomorrow. I will do wonders. Sa atin din, tayo din patuloy na mag-alab sa Panginoon. Mamaya po, meron po tayong soaking. Attend po kayo. Ito po ay para sa atin, sa ating sarili. Ito po ay pwede nyo dalhin dito ang inyong mga prayer request, ang mga panalangin. Magsusok tayo sa Panginoon, magbababad tayo, magpapalinis, magpapaalab. Amen po, it is for us. At ang ako'y nananampalatayang ang Diyos ay magsasalita sa buhay mo at buhay ko. Kaya po, nung sinabi ng Panginoon, ang sinabi ni Mary ay sundin ninyo ang kanyang sinasabi. Likewise, in our days, in our times, in your situation and my situation, ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung may ina-applyan, wait. Be patient. Be patient, Lord. Ipuposisyon ka. Ipuposisyon ka sa pinakamainam. Lord, ang tagal na ng promotion ko, saglit lang hindi ka pa ready. Minsan po kasi tayo ay nagmamadali sa miracle ng Panginoon, samantalang hindi naman talaga pa tayo really ready to receive. Dahil maaaring hindi natin kayang i-handle. Amen? Kaya po may mga waiting. Sabi nga kanina ng Pastor Alvin, kaya may mga waiting. Ito ay training. Sabi mo, training. Waiting for the training. Tinetrain ka habang nagwe-wait ka. Maraming itinetrain sa iyo. Yung pag-aantay mo, yung karakter. Baka pag ipinosisyon ka dyan, mawala agad. Bakit yung karakter mo hindi ready? Kaya po alam ng Lord when is the best time for us na tumanggap ng kanyang biyaya. At kapag may sinasabi siya sa atin, talaga, mag-alaga ka. Mag-alaga ako, ayokong may work. Oo. Mag-alaga. Dahil doon sa pag-aalaga mo, may dinidevelop din ang Panginoon na necessary para sa iyong trabaho. Hindi natin alam, our ways are not God's ways and His thoughts are not our thoughts. His thoughts are higher than our thoughts and His ways are higher than our ways. Kaya hindi natin kayang lahat i-contain sa ating isipan. Ang mahalaga ay ang pagsunod. Amen po. Ang mahalaga po ay tayo po ay sumunod. Nasa Biblia, wag yung damdamin natin. Sabi, wag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Wag mong ipipilit. Nasabi lang po. Amen? Wag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, wag mong ipilit. Sapagkat alam ng Lord ang future ng bawat isa sa atin. He can do signs, wonders, and miracles in our lives if we obey. Amen po. Napakahalaga sa Lord ng pananampalataya. Napakahalaga sa Panginoon yung pagsunod. Kailangan may gagawin tayo. Pag-amin. Isa pa rin na napakahirap gawin. Pag-amin sa mali. Pero malimit, dumadaan ka sa sitwasyong kailangang aminin mo ang mali. At hindi mo pa ginagawa, hindi aalis ang Panginoon doon sa bagay na yon. Hanggang hindi mo pinaninindigan sa ako'y mali, hindi aaminin. Kasi it is very essential, our character. Kaya nga, God is developing us into a Christ-like character para ikaw at ako'y makapagdala ng maraming tao palapit sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pag-amin, napakahalaga ng pagiging patuloy na tayo ay tumatayo sa kung ano yung totoo. Sabi ko nga po doon sa isang lumapit sa akin, sabi niya, ganto-ganto, ano kaya, may inaano daw yung kanyang asawa, sabi niya, ano kaya kung bayaran ko na lang at sasabihin ko, kumbaga bayad na sila, pero ako naman yung nagbayad, sabi ko, wag kang gagawa ng ganyan. Kapag yan ay, sabi ko, ang demonyo ay kumikilos. Kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na maibulgar ka, nakita uli after several years,
hindi na magtitiwala sa iyong asawa mo. Kung gayon ang nangyari, so gayon, so be it. Huwag mong pipiliting ayusin para lamang makomfort yung asawa. At sasabihin mo rin mga bagay na rin, tapos pag nalaman, di yan ang kagulo. Yun po yung sinabi ko, which is, yun ang tama sa atin sa Panginoon. Minsan nga lamang, nakaka-compromise tayo, pero tulungan tayo palagi ng Diyos. Amen po, to stand for what is true and what is godly. Amen po ba? Nawala na po akong kausap. Kayo po ba yung nakaka-relate pa? Amen po. Tama ba yung oras? Amen. So, sabi po, sige, dalhin mo na doon. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin nyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Next slide. Ito nga po yon. So, nung tikman ng tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok na tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sige, basahin na natin. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito'y inihayag ang kanyang kaluwalhatian. Sumunod yung mga naglilingkod. Kagaya po nung napanood natin sa anniversary, alin po nung pinagaling si Lazaro. May part doon ng tao. Hindi ito si Lord lang talaga lahat ang nag-miracle. Binigyan niya ng pagkakataon, although kaya niyang gawin lahat in miracle na ano. Yung bato, sabi niya, alisin ng bato. Pwede niyang sabihin na, bato, gugulong bato. Tama ba? Capable ba si Lord? Amen. Pero ipinagawa niya sa tao. Alisin ng bato. Lazaro, labas. Lumabas si Lazaro. Anong next na sinabi? Alisin yung tali. Inalis ng mga tao. May part ang taong ginagawa. Binibigyan ng Lord tayo ng participation sa kanyang miracle para ito'y mag-sink in sa iyo at sa akin. Para ikaw ay lalong magkumahog na na manalig sa Kanya. Ayaw niya na basta ka lang aasa. Gusto niya talaga. Sabi nga doon, faith is dead without work. Amen po ba? Kaya kailangan natin sa ating pananampalataya, a-action tayo ng pagsunod. Sa ating pananampalataya, gagawin natin ang posible and God will do the possible. Sige po, next slide. When you take action, He will meet you there with a supernatural result. Amen. Kilos daw tayo. May pinagagawa ang Panginoon. May gustong ayusin, may gustong kastasin sa atin ang Panginoon. Mayroong ipinagagawa para maganap ang miracle. Akala mo lang antay na antay ka sa miracle. Ang totoo, ang miracle ang nag-aantay sa'yo. Inaantay ng Lord tayo na kumilos at sumunod para maibaba, para lumabas ang miracle. Totoo ba yon? Sabi niya it is finished. Tapos na. So tayo ang inaantay. Ang part ni Lord tapos na. Yung part natin, kailangan nating magawa. The faith, believing, obeying, abiding, abide in me, and abide in my words, and I will abide in you. Amen po. So kinakailangan talaga tayo may gagawin. Kaya the next time na meron ka sitwasyon, kung wala ngayon, praise God, the next time na meron ka sitwasyon, hear the voice of God and obey and do something. Amen po. Next. Number 10, patapos na tayo and learn to wait. Magantay tayo. The Lord will make it happen sa kanyang perfect timing. Do not become sluggish but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Yung pong Tagalog, sabi niya doon sa Tagalog, tularan ninyo mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Gusto ko pong sabihin, si Joseph, although may mga example ditong kasunod, si Joseph, pinangakuan siya ng Lord sa kanyang panaginip na luluhod. Pero sinabi lang naman niya, nagkandagayong-gayon ng kanyang buhay. Ang dami niyang pinagdaanan. Pero siya po'y ang ginawa dyan, nag-antay siya patiently. Sinunod niya doon sa loob ng kulungan. Wala tayong nakita doon na siya nag-murmur. Wala tayong nakita doon na siya nagreklamo sa Panginoon. And the time is right para sa kanya. Siya po ay naging second to the highest doon sa Egypt. Ikaw at ako, malapit na ang ipinangako sa iyo ng Panginoon. Tayo lamang ay mag-antay. Amen? Next, sabi niya doon, examples of waiting and receiving ay si Abraham and si Sarah. Ito po ay
ito po ay super ang passage na ito, ang Bible verse na ito, na pinangakuan si Abraham, na 75 years old pa lang siya, pinangakuan na siya ay magkakaroon ng sindami ng buhangin ng lahi. At ang nagkaroon ng kaganapan after ilang years, 100 na siya. Na napaka-imposible pa kung iisipin. Ito pong mga ganitong istorya sa Bible ay para sa atin, para magpaalala sa atin kapag tayo'y dumaraan sa mga sitwasyong kagaya ng mga ganyan. It is for us, kaya po laging tayo ay magbabasa ng Biblia sapagkat si Lord ay mangungusap na kung yun ay ginawa niya kay Abraham, ay gagawin niya sa'yo. Gaano na ba katagal mong iniintay ang pangako ng Lord? Malapit na. Si Abraham nga, 25 years, but I pray hindi ka aabot doon. Amen? Dahil ang Diyos ngayon ay nagmamadali na, malapit na siyang dumating. Amen po ba? Ang mga pangako niya lagi nating bulay-bulayin. Sabi niya doon si Abraham, they waited a long time for God to fulfill His promise of a child, which eventually happened with the birth of their son, Isaac, a miracle in their old age. Imposibleng mangyari na magkaanak pa si Sarah para po sa mga bago. Imposible. Napakatanda na. Hindi na nagme-mens. Menopause na. Maedad na. Kung sa atin ngay lola na. Pero nagbuntis eh. Anong pinapatunayan ng Lord dito? Sa Kanya walang bagay na mahirap. Pero importante sa Kanya ang pananampalataya at pagsunod. Ang pananampalataya na may kalakip na pagsunod, importante para sa iyong miracle. Huwag kang magmamadali. Wait patiently for your time. Huwag kang manghihila ng iba para maganap yung gusto mo. Huwag mong pasasamain ng iba para ikaw ay maka-entra. Wait for the God's timing sa buhay mo. Amen po. Huwag mong masyadong mamadaliin dahil kapag hinug sa pilit, mapakla. Amen po ba? Kung ang iyong promotion, wag kang gagawa ng ibang pamamaraan. Mangyayari ang pangako ng Diyos because in His promises, they are always yes and amen. Amen po. Kaya, sige po, next slide. Si King David, examples of waiting and receiving, after being anointed by the prophet Samuel, hindi naman agad siya naging hari. Nung siya'y in-anoint, hindi agad siya naging hari. It took 15 years bago pa siya naging hari. At nung siya'y nag-aantay, sabi niya dito, during this time, he had to wait patiently for God's appointed time. Meron na siyang pagkakataon. Bakit? Si Haring Saul na kanyang papaltan, siya ay tinutugis na. Meron siyang rason para patayin. For sure. Bakit? Meron siyang reason. Maganda ang kanyang reason. Abay, ipinagtanggol ko lang ang aking sarili. Pero alam nyo, inantay niya mismo yung timing ng Panginoon. Si Haring Saul ay napalapit na sa kanya. Sinulsulan siya nung kanyang isang kawal, pagkakataon na. Ang ginawa lang niya ay kinuha lang niya yung kaunti doon sa laylayan at ipinakita kay Haring Saul, pagpapatunay na malapit ka na sa akin pero hindi kita kinanti. Bakit? Dahil hindi niya gugustuhin na kantiin ang God's anointed one. Amen po. Pwede na niyang madaliin pero hindi niya ginawa. Ang tingnan naman natin, victorious ang naging paghahari niya. Bakit? Nahulma siya ng nahulma. At yung isang bagay na yon, doon sa kuwebang yon, yun ay isa pa ding paghuhulma sa kanyang karakter. Yung self-control na kahit ito'y galit sa akin, hindi ko ito at ito'y nilahiran ng langis ng Panginoon. Yung pag-aantay, hindi ako ang kikilos para ako maging hari, ang Lord ang gagawa. Amen? And even the respect. Amen po. So sige po, natin yung pong mga chapter na yan, di yan nyo po mababasa yung pong istorya noon. And then, sabi po dito, the next, the man born blind. The man Jesus healed in the Gospel of John obeyed Jesus' command to go wash in the pool of Siloam. Ito po yung kanina nating inano. Pwede niyang sabihin, sabi dito, after washing, he received his sight, demonstrating the faith and action combined with waiting led to the miracle. Pwede niyang sabihin, hindi ko naman pwede niyong sabihin kagaya kay Bartimeus na pinagaling ka na ng iyong pinanampalataya. Ay bakit kailangan pang lagyan ng putik tapos ay papuntahin pa doon sa papaghugasin?
Gets nyo yun? Minsan we have our human reasoning. Kapag may pinapagawa si Lord, umaatake yung human logic mo. Amen? Hindi yun uobra sa ating Panginoon. Amen po, dahil higit siyang mas matalino. Remember, He is our Creator. Yung utak mo't utak ko, siya ang lumikha. Amen? Alam niya ang likaw ng lahat ng ating bituka. Amen? At hindi tayo pwedeng makaungo sa Kanya. Amen? Yung human reason, pwede ko naman pwedeng kayo. Pwede ko naman kayo. Di kayo kailangan ibibigay. Hindi ka naman napapag-aralan yung magandang karakter. Di bago na doon. Hindi, pero alam ng Lord ang lahat at higit na alam niya ang meron sa atin. Kaya kung ikay nasa waiting patiently, hayaan mo lang endure. Endure. Magpakatatag, magpakatibay, bakit po? Kasi merong inaayos ang Lord sa ating lahat. Hindi niya i-spare ang pain. Hindi niya i-spare ang anumang sufferings kung ito'y walang magandang bunga sa buhay ng bawat isa. Pero malimit at lagi sa sufferings and pain, doon tayo lumalago. Dahil doon tayo dinidevelop ng Lord. Amen po. Doon tayo pinapatatag ng Panginoon. Kaya niya hindi i-spare na ikay makaranas ng ganare. O pwede naman ako, hindi. Hindi natin alam ang lahat ng kanyang dahilan. Pero through our experience sa Panginoon, hindi eh. Not our will. It's not about us. It is about the Lord. Kung ito'y para sa kanyang glory, na gayon, ay di gayon. Pero si Lord ay gracious sa ating lahat. Amen? Gracious ang Panginoon sa ating lahat. Sabi niya dito, nakita niya doon sa lalaking bulag, yung nag-aantay ng pagpapala. Maaaring ikaw na nandiyan, tagal ko nang nandidini, laging sabi ni Reb, receive the blessing, receive the healing. Ako na may receive ki receive, ako na may receive ki receive. Ay tingnan mo doon sa point of yung iyong sitwasyon. Oh, tagal na tagal, ako na may receive ki receive. Nandun ang pagrereklamo. Yun ang hindi minsan natin kita sa atin. Amen po, nakitang-kita ng Lord at ayaw niya na ma-spoil ang mga blessings dahil meron pa tayong ayusin sa atin. Minsan naman for His glory, kaya may pinagdadaanan tayo talaga. Amen po? Kaya dito, after washing, receive His sight, demonstrate. Pwede naman nga, di po ba? Agree ba kayo sa akin? Pwedeng right there and then, pinagaling. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Ang iyong pananampalataya nagpalakad sa iyo. Ika'y nakakita dahil sa iyong pananalig. Sabi kay Bartimeus, anong gusto mong gawin sa'yo? Gusto ko pong makakita. Pinagaling ka na iyong pananampalataya. Ay ito, pinuti ka na. Pinapunta pa doon sa doon pa pinapaghugas. Parang naalala ko si Naaman. Yung nagkaketong na pinatungan ni Elijah ba yung pinatungan ni Elijah ng kamay? Ay, hindi pala pinatungan. Sabi niya, ay, pumunta ka doon sa Ilog Jordan at ikaw ay lumubog ng 7 beses at ang iyong magiging parang sanggol. Ula, ay, akala ko gano'n, ako'y papatungan mo ng kamay. Meron tayong mga ating kanyang gusto. Amen. At yun ang inaalis sa atin ng Panginoon. Yung talino mo at talino ko na galing sa mundo. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Higit sa kaya mong isipin at hilingin ay gagawin niya sa mga kahilingan mo. Pero itong 10 points na ito, meron pa bang kasunod? Ito'y essential para sa ating pananatili sa parada ng tagumpay. Ang Diyos ay hindi namatay para pansandalian lamang ibigay sa atin. Ang magandang buhay, ang Diyos ay namatay dahil at muling nabuhay. Pero ang kanya talagang gusto, ikaw ay dalhin hanggang doon sa kapiling niya. Amen? Sabi ng Hebrew, kailangan ninyong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Sino ang may tiisin dito? Ako lang ba? May pinagtsatsagaan ka ba? Anak mo? Asawa mo? Tandaan mo, pag yan ay nahulma ng Panginoon, magugulat ka sa kayang gawin ng Lord. It is not for you to judge na wala ng pag-asa, na hindi arigarni. Naku, may pinapaalagaan sa akin, argan may ibibigay na tulong. Naku, hindi po. Sapagkat it is the Lord who will works doon sa taong yun.
Amen? Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kaya ang kinakailangan natin gawin, tayo'y magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at sa gayo'y matanggap ninyo ang ipinangako niya. Meron pa po bang kasunod? The difference between receiving a miracle and not receiving often comes down to your willingness to wait. Huwag kang magmadali. Basta, may para sa iyo. Huwag kang magmadali. Basta, nangako si Lord. Huwag kang magmadali. Basta, meron nakalaan para sa iyo. Amen? Ang kailangan mo lang ay magpakatatag habang nag-iintay. Shall we all rise? Ako'y naniniwala as we study the Word of God, ikaw at ako'y may nadagdag na mensahe mula sa Panginoon. 4 na linggo na tayo, pa-4 na linggo itong kinakausap ng Lord. Bakit kailangang may ipagawa? Because He is more than excited na ibigay sa atin yung miracle. Ay, mahal tayo. Ikaw nga sa iyong anak, gusto mo lagi mabigyan, tama ga. Kung ikay papipiliin at ikay super yaman, ay lahat ay gusto mong bilhin. Amen. Kahit bago pang selfie, papaltan muli ng bago, dahil kayang-kaya mo. Hihigit pa gayon sa tatay natin sa langit. Mas excited siyang gumawa ng milagro sa atin. Pero masigit din niyang alam ang ating kapupuntahan kung hindi tayo dadaan sa right process. Sabihin mo, ako'y nasa process. Sabihin mo sa sarili mo nang may pag-unawa at pag-intindi, Lord, salamat sa process. Habang tayo'y nakatungo at nakapikit, and as we sing this song, hayaan mong magsingkin sa'yo yung 10 yon, lalo na yung waiting, lalo na yung may gagawin tayo. Amen? Lalo na yung sinasabi na kailangan tayo'y sumunod. Yung i-practice natin ang ating tenga doon sa pakikinig natin sa Panginoon. Kada linggo na lang, pinagagarni. Kada linggo na lang, garni ang ginagawa sa dulo. Magala ka. Hindi mo nakakausap si Lord, 1 linggo, kausapin mo ngayon. Walang abala. Walang hindrance. Kausapin mo ang Panginoon. Doon ba sa 10 yun may hindi ka pa nagagawa? Nais ng Lord ay idaan tayo sa process ng pagsunod. Pananampalataya. Gamitin mo ngayon yung power of declaration. Sing this song, sing this worship song with all your heart at hayaan mong paulit-ulit mong sabihin hanggang mag-sink-in sa'yo na Lord, ako'y mananalig na sa'yo simula sa araw na ito, that I will take the process, Panginoon, sapagkat ikaw ang in control. Lord, ako'y nagpapatawad, baka kailangan mong magpatawad, nagawa mo na bang magpatawad? Punuin mo ngayon ang deklarasyon mo. Ano yung sitwasyon mo ngayon? This is the right time. Tayo'y nasa panahon ng miracle ng Panginoon. Pinag-aaralan natin. Gusto niyang makita sa iyo ngayon ay binubuka ng bibig mo yung iyong pananalig sa kanyang gagawin sa buhay mo. Come on, declare what you want to happen sa buhay mo.
ma-analyze natin kung gaano kalaki ang ating Diyos. The God of miracle, the God of impossibilities. From ashes to life, from past full of darkness, now you are my life. I believe in you, God of miracle. Dati mo itong inaawit, nang kulang ka sa faith, ngayon awitin mo ito ng punong-puno ng pananampalataya. From ashes to life, from past full of kapatid, awitin mo, nagiging pa sa kanyang bigkasin. Thank you, Lord. God of miracle. Yes, oh God, we believe in you, Lord. You're the God of miracles. From novice to something. Lord, dinadala mo kami sa pananampalataya. Dinadala mo kami, Panginoon, oh God, into action, oh God. Lord, I believe. Thank you, Jesus. Lord, I Thank you, Holy Spirit. You are working. You are working in our sin, Panginoon, oh God. You are working in our lives, oh God. May ginagawa ka po, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Kapatid, nagdudumilat yung katotohanan sa sitwasyon mo. Totoo yun. But God is instructing us. Say what you want to happen in your situation. Huwag mong sabihin kung ano ang sitwasyon mo. Say what you want to happen sa nararanasan mo. And God will do wonders. Say who God is in your lives and in your situation. That He is our provider. That He is our healer. That is our comfort. Ano man yung nararanasan mo, kapatid. Ano man yung pinagdadaanan nating lahat. The truth remains na hindi magbabago. Na siya ay nakasupo sa trono ng biyaya niya at patuloy na pinadadaloy sa buhay ng bawat isa. Hindi magbabago na siyang makapangyarihang Diyos na kayang bumago ng iyong sitwasyon. Mula sa wala, nakagagawa ng meron. Mula sa pagiging patay, nabubuhay. Ano ang sitwasyon mo na matagal nang namatay? Speak! And it shall be. It shall happen in your life. Speak to your dead. Speak to your dead situation. And the result that comes from God ay mararanasan mo. Sa oras na ito, kung nananalig ka, usapin mo si Lord ng higit pa. Panginoon, marami pong salamat. Sa oras pong ito, kaming lahat ay may pangangailangan sa iyo. Ang iba'y kagalingan, that you already provided the healing. Actually, Lord, meron na sa amin na healing. We just need to stand in the faith, oh God, na kami pinagaling mo na. Lord, may mga sa sitwasyon, may mga nagkukulang sa financial. But Lord, pinatunayan mo na at sinasabi mo that you are our Jehovah Jireh. Kami may mga agam-agam, kami may mga alalahanin. But you are the God of comfort that you will keep in perfect peace those whose heart and mind are steadfast because they put their trust in you. Meron kaming haharaping mga sitwasyon, Lord God. Ikaw ang may sabi. Trust in you with all our hearts. Panginoon, ipinagkakatiwala po naming lahat sa iyo, O God. Ang
ang lahat ng aming mga sitwasyon sa buhay, even ang nasa mga online, Panginoon, di ko alam ang kanilang mga sitwasyon, even ang lahat ng naririto, Panginoon, O God, pero alam na alam po namin that we have the same God operating in our lives. We have the Holy Spirit in us. Kami tinatakan mo, katunayan, Panginoon, O God, na kami ay kasama sa parada ng tagumpay, Panginoon, O God. The Holy Spirit is working in us kahit hindi namin ramdam, kahit hindi namin nakikita. All we need to do is to put our faith and trust in you, Holy Spirit, and to do what is possible na magawa po namin, and always listen to your instruction. Panginoon, maraming pong salamat. You never leave us. You never forsake us, O God. Hayaan mo, Panginoon, O God, sa aming Panginoon, O God, pananalig at pananampalataya sa iyo, O God. Panginoon, ang langit ay bukas, O God. Ang durungawan ng langit ay bukas, pouring out the answered prayers, O God, sa mga walang sawang lumalapit sa iyo, O God, at patuloy, O God, na nagtitiwala na sa Diyos na makagagawa na higit pa sa kaya naming isipit-tilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, sa pamamagitan ng banal na Spiritong humikilos sa amin. Lord, papalakpakan ka namin because we know, Lord God, the best is yet to come. Come on, palakpakan mo ang Panginoon for the answered prayer. Ngayon pa lang, Lord, hindi pa namin kita, hindi pa namin ramdam, hindi pa namin, Panginoon, O God, nahahawakan. Pero Lord, kami nagpapasalamat na, Panginoon, O God. Kami nagpapasalamat na, Panginoon. Kami nagre-rejoice, kami nagbubunyi dahil alam namin, Panginoon, O God, your miracle, Panginoon, O God, ay tinanggap na ng bawat isa sa amin in the name of Jesus. At maraming magpapatotoo, Panginoon, ng kagandahang loob mo. Receive the unstoppable praises, glory, honor, and thanksgiving, Father. Sa iyo lang po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. This is our prayer, Lord, with thanksgiving in our hearts. Thank you so much, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.